May katangkaran nga rin ang mga susunod na henerasyon ng Gilas players natin na sina Kai Sotto, AG Edu, Carl Tamayo, Dwight Ramos at Kevin Kiambao. Tinignan natin kung ano ang nakalista nilang height ngayon at lumabas na si Kai Sotto ay nasa 7'3", AG Edu na nasa 6'10", Carl Tamayo na nasa 6'8", Kevin Kiambao na nasa 6'7" at Dwight Ramos na nasa 6'4", habang sa LA naman ay nasa 5'8". Kitang-kita sa litrato kung gaano nga kalayo ang height ng mga batang players na ito sa height ni LA Tenorio. Sa international basketball ay karamihan na sa mga guards ay nasa 6'3", pataas ang height at mukhang makakasabay na tayo sa height laban sa ibang teams internationally. At ang maganda pa ay nagpakita na ang mga batang Gilas players natin ng kani-kanilang galing sa paglalaro ng basketball. Sila ang mga susunod na players natin sa Gilas na magtatagal rin ng 4 na taon base na rin sa plano ni Coach Tim Cone. At ang maganda pa nga dito ay nagkaroon na sila ng magagandang laro sa Japan B1 B-League. Kai Sotto, AG Edu, Dwight Ramos at Carl Tamayo. Si Kevin Kiambao naman ay nagpakita ng mainit na shooting sa Dubai International Basketball Championship. Maganda rin ang shooting ni Tamayo at Dwight Ramos sa 3-point area, at sina Kai at AG Edu naman ay maganda ang laro sa loob ng paint. Idagdag pa natin na may depensa rin sila sa shaded area. Kapag lumago pa ang laro ng mga players na ito at nasanay sila na maglaro bilang isang team ay panigurado na may laban ang Gilas dito sa FIBA Asia para sa gold medal. Patuloy ang ensayo ng Gilas at halos araw-araw ang kanilang pag-grind sa loob ng basketball court at kita yan sa video natin ito. Basketball without borders naman tayo at kasali nga si Andy Hemao dito. Pwedeng ipakita ni Andy ang galing niya dito kasabay na rin ng pakikinig sa mga trainers at coaches para mapalagupan niya ang kanyang laro. Makikita natin sa eksenang ito na may dinakdakan si Andy Hemao na mas matangkad na player kesa sa kanya, at nakakabilib nga rin ang mga ganitong klase ng mga plays, lalong-lalo na kung matangkad ang nagbabantay sa loob ng paint at nagawa mo itong madakdakan. Maganda nga rin ang pinakita ni Kevin Kiambao sa Dubai International Basketball Championship at ngayon nga ay kailangan niyang maipakita rin ito dito sa Gilas team nang sa ganon ay baka magka-interest nga talaga sa kanya ang mga NBA teams na imbitahan siya sa NBA Summer League. Para naman kay Kai Sotto ay nasabi na nga ng kanyang agent na susubukan niya ulit ang NBA Summer League ngayong 2024. Nagpakita na si Kai ng magandang laro sa team ng Yokohama at ito pa nga ay isang back-to-back double-double, dalawang magkasunod na laro na double-double ang stats na kanyang nagawa. Laban pa sa malakas na team ng Chiba Jets na merong John Mooney at Xavier Cooks na may kasama pang isa pang import. NBA ang kalibre ni Xavier Cooks dahil kagagaling lang nito sa NBA at nagagawa ni Kai na sabayan ang player na ito. Nabanggit na rin ni Kevin Kiambao na wala ngang opisyal na imbitasyon sa kanya ang Knicks at totoo ito dahil malayo-layo pa nga ang NBA Summer League at NBA Finals muna bago ang NBA Summer League at masyado pang maaga para magimbita ang mga NBA teams. Ang maganda nga lang sa mga players natin na kagaya ni na Kevin Kiambao, Kai Sotto, AG Edu, Dwight Ramos at Carl Tamayo ay nagpakita na ang mga ito ng galing sa paglalaro ng basketball sa kanilang team na sinalihan, at kung mag-click nga rin kaagad ang kanilang chemistry ay napaka-solid ng bagong Gilas team natin. Mas maganda ang kumpiyansa ng Gilas ngayon dahil si Coach Tim Cone ang kanilang coach at alam naman natin kung ano ang nagawa niya, at ito ay nakuha nila ang Asian Games gold medal sa men's basketball sa katatapos lamang na Asian Games. Mas mahigpit nga lang ang laro dito sa FIBA Asia dahil mas seryoso ang mga bansa dito kagaya ng Japan, South Korea, China, Jordan, Iran, New Zealand, Lebanon at kasali pa nga ang Australia. Papalag naman ang Gilas natin ngayon dahil may konkretong plano si Coach Tim at all-in siya sa team na kanyang binuo at lalaban sila para manalo. Comeback game na nga ni Renzo Bando at nalalapit na nga ito, at pagkatapos ng FIBA Asia Cup qualifiers ay asahan natin na maglalaro na nga rin siya para sa team ng Anyang Jungkwanjang Red Boosters. Marami nga rin ang nag-aabang sa muling pagbabalik nila Kai sa hardcourt at hindi nga malayo na mangyari ito dahil na rin sa maganda ang tinatakbo ng kanyang recovery. Sa dire-diretso at tuloy-tuloy na ensayo ng Gilas ay mas lalo pa ngang titindi ang kanilang plays, chemistry at yung galawan sa laro ay mas magiging pulido pa nga. New Zealand ang isa sa makakalaban ng Gilas sa kanilang grupo maliban sa Chinese Taipei at Hong Kong, at magandang laban ito dahil masusukat ang bagong Gilas natin. Kung magawa ng Gilas na manalo laban sa team ng New Zealand sa second window ay maganda-ganda ang tsansa natin na manalo laban sa team ng Australia. Maging ang Japan nga rin ay sakit na rin sa ulo dito sa FIBA
FIBA Asia level dahil na rin sa lumalakas na rin ang team na ito, dala na rin ng mas matindi nilang liga na hinigitan pa ang rules ng FIBA Asia na isang naturalized player lamang ang pwede, habang sa Japan B1 B-League ay 3 imports ang pwede sa bawat isang team, kaya mas mataas ang level ng kompetisyon sa Japan B1 B-League kumpara sa ibang liga dito sa Asia. Pinapanis na rin ng gilas ang team ng China at masasabi natin na maging ang China ay nahihirapan na rin dito sa FIBA Asia level, tanda na nagbabago na ang power rankings ng kasalukuyang teams dito sa Asia. Ang gusto namang makita ng mga Filipino basketball fans ay isang matchup ng Lebanon laban sa kasalukuyang gilas, at hindi pa nga nasusubukan ng Lebanon ang gilas na merong kay Soto, AG Edu at Junmar Fajardo na naglalaro, kaya naman masasabi rin natin na hindi pa nakita ng Lebanon ang full force ng gilas dito sa FIBA Asia.